ang demonyo tatamnan ka ng virus, malware, para yung pag-iisip mo ay magkaroon ng doubt. At yun na, magsisimula. Kapag nagkaroon na po tayo ng doubt, yung ating pananampalataya sa Panginoon ay may gray area na. No? Magsa-start na po tayong mag-doubt sa Panginoon. So, wala na to. Di na to. Tawag na ng ibang diskarte na lang. No? But God operates on His divine timeline, not ours. Tandaan po natin yon. Do you agree? And if we know that God operates in His divine timeline, ay hayaan natin siya sa kanyang timeline. Ang importante lang, no, patuloy tayong humawak sa kanyang pangako at mga salita. So, sabi nga natin, assuming may mga prayers pa rin po tayo, may mga desires pa din na parang kung sa status ng mga ginagawa, parang under process pa lang, parang pending pa rin, no? Open pa rin yung issue na to. Ang month of December po, although November pa nga lang ngayon, no? Pero by December kasi 100% ang ating topic mostly is about Christ, Messiah, no? Yung about the season. So, yung December, hindi po ito buwan na wala na. Malapit na December na, wala pa din. Diba? May ganun, no? Wag po nating isipin that December is katapusan na ng mundo. Or it's a deadline na siya, hindi siya, no? It is a divine opportunity rather. Isipin po natin, wow, ma-excite po tayo. Sino pa ba rito yung may mga hinihintay na mangyari dapat sa buhay? December na, wala pa rin, pastor. Baliktarin natin kayang feeling. December, yes, December na. Malabong lumipas itong December na hindi ko itong makukuha, Lord. Salamat, Lord. Di ba? Ganun na dapat Amen? Declaration na dapat. Hindi yung parang wish or parang doubt pa din. Nalaglag. Ayun. December na, nalaglag, masisira na itong mga gamit natin. December pa lang, pastor, nasisira na yung mga gamit. Ibig sabihin, papalitan na to, wireless na talaga. No? Yung hindi na pipindutin, kikindat lang, aandar na. Thank you, Lord. It's the season where God often moves in ways that surpass our understanding. Nakaka-excite yung December. So ganun ang ating mindset, mga kapatid. Hindi yung, pastor, December na, wala pa din, sana. Puro na lang sana. Wishful thinking na naman. Huwag po tayo mag-wish. Ang wish natin, all these wishes, gawin po nating hope na. No? Sa ating mananampalataya, wala nang pubang yung wishes lang Hindi na dapat wish. Wish list, hindi na wish list. Hope po tayo, no? Expectant po tayo sa kasagutan ng ating Panginoon. Bidang-bida si Sis Hope ngayon. See? Declaration. Ayan. Ganyan dapat, no? So, just as He fulfilled His promise to Abraham and Sarah at the appointed time, if we read po yung Genesis 21 verses 1 to 2, no? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kung yung ating ninunong si Abraham na yan at si Sarah na yan ay naging patient lang talaga, ay di sana wala tayong conflict ngayon pagdating sa pananampalataya. No? Nagkaroon sila ng doubt Naging impatient, kaya tuloy nagkaroon tayong pinsan. Sana kung patient sila, ay di sana okay na okay. Medyo iba siguro magiging story. Although we do not question that, no? Ito yung sometimes sabihin natin, biblical secret that belongs to God. Only na ba na hindi na rin natin maipapaliwanag. But ganun pa man, no? Ito po yung reflection sa atin. O nga naman, halimbawa, sa'yo, alam mong may pangako ang Panginoon. Would you be impatient or hihintayin mo yung pangako ng Panginoon? Or magre-rely ka 100% sa kanyang pangako? Mag-rely ka. Meron bang istorya sa Bible na naging impatient at dumiskarte sa ibang daan ay naging successful? Wala kayong maituturong kwento doon. Si Jonah, no, yung papuntang Nineveh, di ba? Tinawag ng Panginoon, gustong tumakas sa calling. Sumakay ng ibang barko, kaya lang nilunok pa rin ng malaking isda. Malaking isda lang Sa mga storybook kasi ng mga bata, balyena daw Hindi naman po pinangalan ng balyena sa Bible po yun. Although siguro, assumption, ay
pag malaking isda kasi ay balyena po talaga kasi yan eh. Yung iba nga kahit tao, tinatawag na balyena. Wag naman. Isda lang yon, no? Malaking isda. At dinala pa rin siya doon. Kaya sabi nga, nakaka-relate ako kanina kay Sis Rami, ang calling ng Panginoon, kumbaga hindi natin po pwedeng iwasan. At lahat naman po tayo ay may calling. Iba-iba nga lang. Si Sis Ram tinawag sa ministry, mag-worship leader. Alam nyo, asan si Sis Ram? Huwag nating iparinig sa kanya, ha? Karamihang nag-worship leader pa naman, nagiging pastor din. Huwag niyong sabihin kay Sis Ram, ha? Ay, naririnig pala niya. Amen. Lahat po tayo may calling. Iba-iba nga lang siguro yung calling din. Si Sis Marivic at yung mga trupa pips, ako'y nabe-bless po sa inyo, may calling kayong mga kapatid. Ang calling nyo is to invite people to be fishermen of men. Halugugin natin yung Sokwakif, andun yung mga isda. And yes, andun po yung calling ng ating mga kapatid, dadalhin po dito, pagdating po rito, i-hand over sa ibang kapatid na naman na may calling to evangelize and teach. It's like a body, no, na ito, ang trabaho ng kamay, sasandok. Tama? Pagdating sa bunganga, bakit yung kamay ba natin hanggang pinapakaalaman yung... Hindi naman, di ba? Although yung ibang kamay, ganon, siguro. Pero may kanya-kanyang trabaho tayo sa body. At yun po yung ating, anong tawag doon? Ang ating gawin. Kaya ako natutuwa sa inyong trupa, Sis Venus, ano? At itong mga ladies natin, tawagin nating Sister Trupa Pips. Oo, mangingisda daw sila sa Sok. Alam na natin yon. At very good. Let us know anong support ang kailangan nyo sa amin and we will support you, mga kapatid, 100%. Hanap tayo ng mga kaluluwa na naliligaw po doon. Hindi naman sementeryo, may mga naliligaw na kaluluwa. Alam nyo na ibig kong sabihin. Okay? Bring them here and somebody will teach them at lalagyan natin ng strategy paano siya masustain. Praise the Lord. So, sabi nga natin, no, yes, ang Panginoon ay may perfect timing, divine timing doon sa ating mga hinihingi sa Kanya, mga dinidesire at hinuhopo sa Kanya. Number 3, ayos, Pastor John, gumana pa din. Matibay pala to ah. Ihuhulog ko ulit mamaya. Titingnan natin kung talagang matibay. God fulfills our hopes when we align with His will. Yan po ay rule of thumbs. Alangan namang gawin ni Lord yung gusto mo na ayaw niyang mangyari sa'yo. It will never happen. No? In Psalm chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano pong ibig sabihin po niyan? Psalm 37:4 teaches us a profound truth that when we delight in the Lord, when our hearts are aligned with His desires, He fulfills the longings of our hearts. Ano ba ibig sabihin ng delighting in God's mean? Ibig sabihin, number 1, no? Trusting Him even when the journey is unclear. Ano pa? Seeking Him in prayer, in worship, and His Word. Third point, believing that His plans for us are good. Even when our circumstances seem otherwise. Kumbaga, parang hindi ah. Pero, in the eyes of faith, and yung declaration of faith po natin, parang nagpa-pray ka na, pero parang hindi pa rin ganun yung nangyayari. Imbis na magduda, no, ang sinasabi po diyan, we have to believe that His plans for us are good. Laging panghahawakan natin, the moment mag-debate po tayo, that's undoubtedness na yon. The moment na nagkaroon na tayong saglit, parang wala naman, doubt na yon. Ay wala na. Biblically speaking, kapag tayo po'y nanalangin, dapat walang shadow of any doubt. Otherwise, wala nang pananampalataya na sinasabi. Faith, again, I would like to impress mga kapatid, no, faith is faith. Wala nang ibang direction yan. Wala nang ibang branches yan or ibang considerations pa. Ang pananampalataya ay pananampalataya.
ang pananampalataya na sinasabi pero may doubt, hindi po pananampalataya yan. Kumbaga, ang pananampalataya ay hindi po pwedeng 90% lang. It's either 0 or 100%. Ganon, no? Hindi po pwedeng may pananampalataya ako 60% na ngayon. Siguro isang attend pa to ng prayer meeting, mag-75 na. While it is true, biblically speaking, our faith grows, and biblically speaking, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Pero kumbaga, yung pag-exercise na ng pananampalataya is either 0 or 100% lang. Kapag tayo ay nag-declare ng pananampalataya, dapat walang shadow of any doubt. No? So trusting Him even when the journey is unclear. Ito po yung laging ini-impress ko po sa mga sermons din. If we are traveling from this point, paglabas nyo dito sa kalsada na to, papuntang Alsa, dito ka dadaan, then ilalim ka doon sa tulay. Hindi mo alam anong mangyayari doon sa ilalim ng tulay. Yun pala, may aksidente pala doon. Pero hindi mo alam eh. So, yet, gagawin mo pa rin, magta-travel ka pa din. Because tumitiwala ka na okay naman doon. Unless meron kang Waze, at sa Waze merong notifications na may accident din po sa area na yon. Ang gagawin mo, iiwas ka na. So it's like, yung ating pagtrust sa Panginoon dapat absolute. Dapat walang doubt, no? Speaking in prayer, worship, and His Word. At ano nga yung sinasabi kong third point? Believing that His plans for us are good. So when we believe in the align or in an alignment with God, our desires begin to reflect His will, and because God's will is perfect, the fulfillment of those desires brings true joy and peace. So, yun po yung ating ibig sabihin, no, na iasa po natin doon po sa perfect will ng Panginoon, yung ating ding mga gusto sa buhay. Amen? Dapat po ay align. Naalala niyo yung aking ini-illustrate dati? Kahit 1 milyong times ka pa, 1 million times you pray, Lord, patamain mo ako sa loto. Ay, siguro, sabihin nating nanalo ka nga sa loto, ay para sa akin ay hindi yun answer prayer. Kasi 100% hindi yun yung will ni Lord eh. No? Kumbaga, pero, halimbawa, no, magpa-prayer ka, Lord, ako ay masyadong nabully na nitong Jason ng TGSIM. Gusto ko siya, Lord, ibuli din eh. Lord, bigyan mo nga ako ng direction, Lord. Bigyan mo ako ng knowledge and wisdom. Paiyak-iyak pa, no? Na makagantihan ko itong taong to. Do you think kahit lumuha ka pa ng dugo sa prayer po na yon, God will never answer that? Kasi hindi yun yung will ni Lord eh. God's character is not like that. Amen? So, ang point dun mga kapatid, pag tayo ay magpray, dapat ay align yung ating object of prayer din sa kanyang will. No, at paano natin malalaman yan? Yun ang tanong. Well, ang will ng Lord ay may mga revealed will, may mga unrevealed na tinatawag. Ito yung while nagpe-pray tayo, while we are in communion with God, no? Mayroong manifestation sa atin, yun yung mga unrevealed will. But sa private communion natin with the Lord, nare-reveal niya yun sa atin. Now, the rest ng kanyang will, revealed na rin naman. Nasa Bible yun eh. Babasahin nga lang natin yung kanyang salita. At makikinig tayo sa mga preachings and sermons. No? Number 4, now again, this month of December, a month of completion and fulfillment. Sabi ko nga kanina, no, supposedly, the transition po ito from November to December, pero sabi ko nga po kanina, no, mostly kasi sa December, pag-uusapan na natin doon ay about Christ, more of Christ. So in Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ito po yung tinatawag natin, God has started in you a good work, tatapusin niya po ito. Amen? Maaaring yung progression, maaaring yung completion ay may iba-ibang timeline. Kasi depende yun din minsan. Minsan, ang timeline natin ay ganito din lang dapat. Kaya lang tayo matigas ang ulo. Paikot-ikot pa tayo doon. Just like the Israelites nung una. 40 years, no? Na kanilang nag-wander sila doon sa kanilang exodus from Egypt to the Promised Land. It took them 40 years. Samantalang kung talagang lalakarin mo yung Egypt to that, siguro it will take maybe few months lang.
Anong nangyari? Ay, ang titigas ng ulo eh. Now, anong relevance po nito sa atin? Kung tutuusin, yung achievement of the the blessing of the Lord, no, yung ma-achieve natin yung pangako ng Panginoon sa atin, kung tutuusin, maaabot natin in 1 month lang eh. Kaya lang tayo minsan ay dami pang paligoy-ligoy. Ano Mare, okay ka lang ba rito? Tulits, okay ka ba? Punta rito. Uy, pang ilaw-ilaw doon ah. Diba? Imbis na mag-straightforward, nakarating sana ng mabilis, kaso hindi, ang dami pang iniikot-ikutan. Minsan may mga bit-bit pang ang bigat-bigat. Ito yung mga pride, ito yung mga iniingat-ingatan pang mga kasalanan minsan, or worldly things, worldly desires. Ang bigat-bigat, ito yung na-illustrate ko dati. If you have a lot of bags, loads while you're in journey, you know, alam mong mabigat pala yan, ay di, iwanan mo na. Amen? Kasi pahirap pa yan sa journey mo eh. So, ito yung sinasabi natin, while we are in the process no nung sanctification, which is a lifelong, pag sinabi po nating lifelong, talagang it takes time. It takes time ng proseso po na yan, and that is very subjective now. Doon po sa tao, papaano nga siya po nag-o-obey at work out niya po yung kanyang pagiging Kristiyano. Ang ibig kong sabihin, if we are declaring that we are saved, that we have received Christ in our lives, papaano isinasabuhay natin yung katotohanan na yan na tayo yung mga ligtas na. And dyan na po pumapasok yung pag-aalay ng mga sarili natin sa will ng Panginoon sa buhay natin eh. That's why I always say that imbis na mag-straightforward tayo sa ating paglalakad, minsan paikot-ikot din pa tayo. At ang nangyayari din lang, naproprolong lang natin yung, term ko nga doon, yung agony natin minsan eh. Imbis na tapos na yung problema mo, eh hindi, lalong naproprolong. Lalong may mga sufferings pa along the way. Na kung tutuusin, pwede naman palang shortcutin na. No? So, when we live in agreement with God, our desires begin to reflect His will. Yun lang yun, no? The more and the longer we are in communion with the Lord, mas nare-reveal sa atin yung will niya sa atin. And every decision that we will make, naaalay na ito kaagad sa kanyang kagustuhan din sa atin. Amen? Number 5, a call to renewed faith and thanksgiving. Alam nyo ba, sa Pilipinas, ang alam kong major event sa mga Christian church doon kapag November, Thanksgiving eh. For sure sa inyo sa amin, sa inaatindahan naming simbahan before ako nag-abroad, sa Foursquare, yan inaatindahan nila Brother Nick Knox, sila JM, isa kaming simbahan inaatindahan. Laging may Thanksgiving at yan ay kadalasan November, no? Ay, dito sa atin parang hindi natin nagagawa. Siguro, Pastor Jong, parang maganda rin gawin natin yan. Siguro next year na meron din tayong parang ganong season, no? Brother Jason, pwede nating isama sa ating planning. Now, give thanks for His faithfulness this year, renew our faith in His word, and celebrate in advance. Celebration in advance ay patunay po ito na ikaw ay nagdideklara doon sa mga prayer request po natin o mga desires and hopes po natin na tinugunan ng Panginoon. No? Kumbaga, nag-pray ka na bigyan ka ng work, bigyan ka ng promotion, or bigyan ka ng mga bonus. Kahit hindi pa nare-receive yung bonus dahil naniniwala ka ng tinugunan ng Panginoon yun, dapat ang mindset which is associated po doon sa ating galaw, kilos, pananalita, and conviction ay pasasalamat na. Di ba? Di ba tama? Hindi yung nag-pray ka na, Lord, sana ngayong buwan ma-receive ko na yung Lord ha? At yes, Lord, I decree in Jesus' name. Pagdating ng in Jesus' name, nilalakasan pang sigaw para akala, pag nilakasan ang sigaw doon, sagot yung prayer, no? Di ba? Actually, hindi rin. Siguro emotional lang natin, dynamic nga, ika nga, no? Pero walang kinalaman yung lakas ng tono ng boses doon sa pagtugon ng Panginoon sa ating panalangin. Dahil ang totoong tinitingnan ay yung pananampalataya natin while we do the prayer. Pero sabi ko nga, dynamic. Kumbaga, Lord, I decree. Dynamics lang ang tawag po doon. In Jesus' name, Lord, I receive this bonus right now. Kasi ang faith is now eh. It doesn't mean ang ganda-ganda ng aking
ang mga tono doon, accent, eh, sasagutin the Lord yung prayer, hindi po ganon. It's about the faith pa din. Now, the point is, kapag tayo nagdidecree pa lang ganon, no, na tayo ay naniniwala at cliniclaim na natin God's answer, ay di dapat ay nagre-reflect ito doon mismo sa ating pananalita, doon po mismo sa ating galaw after the prayer. Nagigets niyo po ako? Example, yun nga, Lord, I decree na I will receive my promotion with associated salary increment this year. Sample lang yon. Baka humingi na naman kayong evidence eh. Sample, no? Sample. Now, yayamang ganun palang aking declaration, dapat ay ang aking action ay associated, kumbaga nagre-reflect na rin ng ganong declaration. Hindi yung katatapos ko pa lang ng prayer, ang isip ko pa rin, paano kaya yung hirap? Kumbaga, parang nag-pray ka, dinideclare mo, pero hindi ka na naman pala naniniwala na promoted ka na. Tama? Hindi ko naman sinasabing dahil ay naniniwala kang promoted ka na, tumaas ng sweldo, magpakain ka na magpakain dyan. hindi naman ganun ibig sabihin nun, no? Pero kung gagawin nyo, eh okay lang naman kasi busog naman tayong lahat nun eh. Naalala nyo yung illustration ko na laging nare-recall ko yun pag pinag-usapan natin yung faith po na ito eh. Yung politician na pastor po siya ng isang denomination dun sa atin to, taga-Tumingad, kilala mo yun to, Rex, for sure. Wala na siya doon. Nag-migrate yata siya sa US, pero pastor siya ng, I don't want to mention the name of the church. Tumakbo siya ng Sangguniang Bayan. I was the SK chairman that time. So, kami ang mag-partner pag nag-house to house. Okay? May nadaanan kaming medyo barong-barong doon nung sinilip namin, yung pinakatatay nung tahanan, nakahiga na lang. Bedridden na ika nga, no? May sakit yatang malubha. So as a pastor, siguro, siyempre yun yung kanyang parang normal action, no? Yung kanyang emotion kaagad. Brad, halika, ipag-pray natin. Ay, siyempre, pinag-pray naman namin talaga. Ay, siyempre, pastor siya, ang galing ng gandang prayer. Lord, in Jesus' name, I decree upon this body, you're healing right now. Ang ganda. At siyempre, pasalamat, luha-luha din yung nanay, yung asawa nung ano, no? Siyempre, kamay-kamay pa rin. Andun pa rin yung pagiging politiko. Ay or ate, isa election, wag niyo po kaming kalilimutan, ha? Siyempre, nangangampanya naman talaga. Nung umalis na kami doon, lilipat na sa isang bahay ulit, akbay siya sa akin. Alam mo, Res, yung pinag-pray natin doon, si Tang Lucio, mukhang walang pag-asa yon. Yung sitwasyon niya na yon. Para bagamat nagsisimba na ako that time, although hindi pa ako ganun kaseryoso magsimba, pero ako na yung parang nahihiya doon sa kanyang mga statement kasi kumbaga sa akin, ba't pinag-pray mo pa kung ngayon pala, hindi ka rin pala naniniwala na gagaling. Ay samantalang yung prayer niya, receive the healing right now. Ang ganda, parang ako ngayon napapaganon-ganon pa, no? Di ba minsan pag ang gandang nadadala tayo, tapos wala na yon. Di ba? Ay ba't nag-pray pa? Ang ganda ng declaration sa prayer, tapos wala na yon. Wag na wag po nating gagawin, no? So we have to give thanks to God for all His faithfulness during the year from January until this very moment. Tayo ay kumbinsido that God has been so faithful in our lives. Amen? Wag po nating kalilimutan yan, kahit sa sarili nating pakikipag-usap and prayer sa Panginoon. No? And renew our faith in His Word. Renew our faith in His Word. Gaano na ba kalaki yung ating pananampalataya sa Panginoon? And faith, by the way, hindi nito kailangan ang isang bilaong kalaking size ng faith. Kasi nga sabi, if you have a faith as small pa ang sinabi, as the mustard seed, you can move mountains. Ang liit, alam nyo yung laki, gaano kalaki yung buto ng mustasa? Ang mustasa, radish, pichay, parang iisang pamilya yan sa mga vegetables, Ang buto ng mga yan, pati kamatis medyo malaki, pero yung mga pechay na yan, medyo, ang liit ng ano niyan,
May pananampalataya tayong ganun lang, you can move mountains. Kaya nga sinasabi ko na ang pananampalataya ay pananampalataya. And now sabi, we have to renew that faith in His Word. Because God, the Bible, His Word is the written, Word of God. And the Word is God. If we read the Bible, mas nakikilala natin kung sino ang Diyos. Ibig sabihin, the more we spend time in reading His Word and listening to His Word, mas nagkakaroon po tayo ng intimate knowledge of who God is in our lives. Meaning, it has something to do with the growth ng ating pananampalataya sa Kanya. So, ayoko namang sukatin. Siguro kung yung pananampalataya may kiluhan, kung nakikilo, yung pagkatapos ng simba dadaan ka sa kiluhan, medyo naglaking konti yung pananampalataya ko. Pagpasok sa simba, pagdaan, pag-aattend ng simba, may kiluhan ng pananampalataya. Maliit Paglabas, kilo ulit, ayos, nag-increase ng konti. Nakinig sa testimony ni Sis Ram, na-bless ako talaga. Kaso walang ganun Nasusukat yung pananampalataya sa atin mismo, gaano po tayo nag-hold on to the Word of God na ina-apply po natin sa buhay natin. Merong kwento po dyan sa isang, I don't know kung kwento lang ito or hinaluan na rin siguro ng parang gawa-gawa na lang. Pero siguro in some cases, sa ibang konteksto, baka totoong nangyari. In Saudi Arabia, talagang underground po yung mga fellowshipping po noon before, ay talagang natunugan pa rin. Napasok pa rin ang mga police priest, yung mutawan na tinatawag, yung gawain ng mga evangelical church halimbawa doon, o mga born again churches. May dalang mga baril yung iba, pinagtututukan. And then, syempre, kunwari dito, biglang may pumasok, mga 5 taong alam nating authorities. Tapos may mga baril pa. Tapos nakatutok pa sa atin. Syempre, commotion, Raid ito, raid, blah, 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 blah. Tapos, walang kikilos ng masama. Hindi naman gano'n. Diyan kayo, walang gagalaw, walang lalabas. Diyan lang muna kayo. Sino pastor dito? Okay, syempre, Pastor Jong, bahala na si Pastor Jong pag may... And then, okay, kayo, alam ko naman na siguro baka yung iba sa inyo rito napilitan lang, baka madamay pa kayo. Yung lahat ng gustong ayaw madamay, labas na kayo. Kanya-kanyang, yung mga sapatos, di ba hinuhubad yung sapatos? Nag-interchange pa yung mga sapatos. Yung iba, hindi na sinuot, hayaan mo yung sapatos, mabibili pa yan Kisa nga naman, magbago pa ang isip nung pulis. Pero sabi kasi, yung lahat ng gustong umalis na ayaw ng madamay rito, alis na kayo. Pero yung gustong magpaiwan, gusto nyo samahan yung pastor nyo, ipaiwan kayo. Lahat umalis. Yung worship leader, siyang naunang umalis. Joke lang yun, Sis Ram. Now, may natira, mga 5 na lang. 5. May mga 5 natira. Imagine, sa mga 80 plus, or sabihin 100 people inside the villa. Villa din sila nag-hold ng gawain 5 na lang ang natira, 6 na yung pastor. Nung nakaalis na ang lahat, sabi nung leader ng mga pulis, Pastor Jong, yung 5 natira na yan lang talaga yung nananampalataya sa Diyos nyo. You can continue your fellowship. Go ahead. Total may permit pala kayo municipal. Total pala accredited pala kayo. Kaliwali, Mapi muskila. Ayan, pero yung 5 na yan lang ang totoong. Ay wala na, ang layo na yung mga kapatid. Buti sana kung malapit-lapit. Bro Jason, balik ka na. Si Bro Jason pala umalis din. Well, nakakatawa lang, pero dadating ang time talaga may ganong persecution. Well, persecution could not be in that way.
Ang ibang persecution na lang ay as simple as bigyan tayo, mag-cast ng doubt sa atin whether or not maniniwala pa ba tayo sa salita ng Panginoon, or minsan dadating yung point, totoo nga ba talagang may Diyos? Kung may Diyos, bakit nangyayari to sa akin, Lord? Di ba? Minsan may ganun pa, kahit ang tagal mo nang nagsisimba, nagtatanong pa din. Persecution yon, no? Kung tutuusin. Kasi napipersecute yung faith mo eh. There could be worse persecution pagdating talaga ng panahon. Yung napapanood natin sa mga movies na talagang pupugutan ka ng ulo kung hindi mo i-wave off, no, yung iyong faith. May mga ganon. Now, sabi nga natin, is a calling. We have to renew our faith in His Word. And as an exercise of faith, we have to celebrate in advance. By way of thanksgiving, yung pananampalataya natin, no, yung sinasabog natin na fulfillment of our hopes and desires na alam po natin, galing din sa Panginoon. Sabi nga, no, delight yourselves in the Lord and igagrant niya sa atin yung desire ng ating mga puso. Now, to wrap up, tamang-tama lang, no, I would end by 11:45. To wrap up, mga kapatid, alam natin na in every situation we are facing in, God is fulfilling yung mga hopes and desires po natin. Regardless kung anong situation, regardless kung gaano kabigat yung challenges and yung mga circumstances na pinagdadaanan po natin, minsan parang hindi nakikita, but God's word is sure dahil hindi nga niya tayo iniiwan. Laging she is working behind, no? At hindi niya tayo po pahihintulutan na hindi po natin makamit yung ating mga ipinapanalangin po sa Kanya. However, conditional po doon sa reality that the object of mga prayers po natin and even po yung mga hopes and desires po natin is aligned sa Kanyang will. Amen? And ano pa? Merong divine and perfect timing ang Diyos doon po sa mga pag-fulfill ng ating mga hopes and desires. Anong ibig sabihin nito? Well, dapat maging patient po tayo, dapat nadidiscern po natin yung direction and guidance na binibigay ni Lord po sa atin. And that can only happen if we have a regular communion with the Lord. You know, we're always with His Holy Spirit in every walk of our lives. At yun nga po ay na-achieve natin the longer we spend time talking with the Lord, reading His Word, and fellowshipping with one another then. No? So, yun po yung salita ng ating Panginoon. No? Let us give Him the glory that He deserves. Lord, thank you, Lord, for your word today na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat po for that assurance na, Lord, you fulfill the hopes and the desires namin, Panginoon, na alam po namin, Lord, naka-align sa iyong kagustuhan. At ikaw mismo, Lord, ang nagbigay sa aming mga puso, Lord. As you said in your word, we have to delight in you, Lord, and you will grant, Lord, the desires of our hearts, Panginoon. Lord, salamat po. We give you back all the praises and glory and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. Amen.